Mega love shoutout guys. Andito tayo ngayon sa ating kaingin sa bundok. Ito, bali natamnan na ito ng mga prutas, rambutan, tsaka lansones. Tsaka marami pang iba, may mga niyog. Tsaka iba pang prutas, ko na maalala. Ano yun? Tsaka yung yung nganga. Yung parang siya. Nganga ba? Ang tawag dun? Kalimutan ko. Ito, nagpapalinis tayo ngayon. Pagtatamnan natin ng luya. Kasi itong rambutan is matagal ito. Although grafted siya, pero magbibilang ngayon mga rambutan. Magbibilang ka pa ng a year. So sayang din naman yung maintenance dyan. Pagpapalinis. At hindi rin maganda pag ini-sprayan. So habang hinihintay natin yung ating rambutan na mamunga, nagbigay ng pera, gagawa naman tayo ng ibang paraan para tayo magkapera habang naghihintay. So, ito nga yung luya. Kasi ang luya, kunti lang yung maintenance niya. Hindi gaya ng iba. Tsaka ito is hindi masyadong alagain. O, diba? Yan. Dati, ni-sprayan yan. Palaging ni-sprayan. So, sabi ko, hindi maganda sa tanim ang spray. Ayan, yung mga rambutan. Nasa 1 year na siya, grafted. Tsaka yung mga, puro grafted yung naitanim dyan. Tsaka may saging nga pala dyan banda. May busay. Banda doon. Lakatan siya. Pero dito sa part na to, ito yung pagtatamnan natin ng luya. Yan, nililinis. Nagsusunog, meron daw niknik. Ano yun, yung lamok. Yung maliliit na nangangagat. So nagsusunog sila ng konti. Pero hindi kami nagsusunog talaga na as in. Nagsisiga lang sila para mawala yung mga nangangagat. Ayan. Tapos yung iba dyan, ayan, may mga niyog. Ayan, masukal na siya. Oh. Kugon yan, tanim niya. Ay, damo niya pala. So, ayan. Papalinis pa natin yan. Pagtatamnan pa natin yan ng luya. Yan, kamote. Yan, tiyam natin yung ibang part. Kamote. Mahal ang kuha ko dyan. 120 par sako. Pero hindi yun putol-putol. Ayan, luya. Yan yung ating binhi. So, nasa 200 kilos yan. So, binigay naman nila ng 50 kasi kamag-anak natin. Yun. Pero sa iba, mahal yan. Bagong ani yan. Pinili talaga nila yung pangtanim. Special yan. Aksa special talaga, no? Ayan. Pero sa iba, mahal yan, ha? Pero pag kukulangin pa tayo niyan, magdadagdag pa tayo ng ating pupunla. Ayan. So, bali na, piniprepare yung pagtatamnan. Hintayin yung tag-ulan by May. Kasi kailangan natin hintayin yung tag-ulan kasi matigas yung lupa. So, magagastusan naman tayo sa pagpapahukay. Tsaka, may pandilig para hindi masyadong ma-stress yung ating tanim. Ganon. Dito kasi sa bundok umaasa lang sa ulan. Although may ilog sa baba, pero mahirap magdilig. Yung mga prutas lang nun ang mga dinidiligan nila. 10 by 10 yung spacing. So tatamnan natin ang luya. Yung nyog is sa boundary, binakod yan. Ligo muna tayo guys, mainit. Mainit ang panahon. So ganun nga guys, hindi natin kailangan maghintay ng napakatagal na maghintay sa mga fruits nating pananim. So kailangan lang natin mag-isip kung paano tayo mababalikan ng ating gastos, may babalik. Hindi lang tayo puro out para may pangpaikot tayo sa maintenance kasi magastos din naman yung pagpapadamo, pagtatanggal ng pangpaupa. So kailangan na mag-intercrop pa tayo dyan ng papaya, tsaka sili, tsaka ito naman si tsaka. Ang kulit talaga. Bye guys! Hanggang dito na lang muna tayo. Update ko na lang kayo sa mga next pang mangyayari sa pagtatanim ng ating luya. So, bye-bye and thank you for watching. Love you all. God bless.